Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di matapos ang laban mo! Di matapos ang laban mo! So, mga kababayan, magandang umaga po. Ako si MJ Mondihar ng SMNA News. Nandito tayo ngayon sa Lagos Nilad, no? Itong grupo na ito na ating kino-cover ay nananawagan sa taong bayan na irespeto ang desisyon ng Supreme Court kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mula po ito sila na nagmamarcha. Galing po sila kanina sa Liwasan Bonifacio hanggang nakarating po kami dito, tayo dito sa Lagos Nilad, at papunta ang marcha na ito sa Supreme Court para nga ipanawagan ang pagsuporta at ipagalang sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment case, pagbasura sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ako si Sobrera, ang manawagan ay Pilipino na kailanman dapat palahin-ano ang ating bayan ay magsisinag ng atas, hindi na mga kahaman sa poder at kakayahan. So ang grupo dito ay ang mga taga-Citizens Crime Watch. Nakita rin natin dito ang Duterte Youth. Duterte Youth Party List, no? Attorney Ferdinand Passion ng Citizens Crime Watch, atin po nakita dito. Sir, naka-live tayo sa SMNA News. Sir, ano ang pinaglalaban natin ngayong umaga? Ay pinaglalaban po natin yung pag-uupasala at pag-aalipusta sa ating Korte Suprema na ginampanan lamang ang kanyang constitutional duty sa pag-i-invalidate o pagpapawalang bisa ng impeachment complaint dahil talaga namang garapalan ang constitutional violation. Ang mali dyan ay ang House. Lousy sila. Nag-shortcut sila, they cut corners. Pagkatapos, ang sisisihin nila, Supreme Court, kaya sila tumpalpak. So pinaglalaban po namin, baka sabihin ng mga ibang tao. Ang patuloy itong gumagamit ng mga pagkakapuso, pati ang paglabag sa batas, ang panawagan ng taong bayan ngayon ay naririnig na at ang ating pagkikipagkaisa ay tumatagutong sa lansana ng Maynila ang panawagan Korte Suprema, ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Korte Suprema, ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Ngayon, ang maya-maya po, masasagsayan ng taong bayan ang pakikipagkaisa ko ng ulat at pagkakaisang mamamayang Pilipino upang magbibigay kasama ng Korte Suprema na dapat tumiran ang batas at hindi ang mga kahawan sa kapangyarihan at mga magnanakaw at mga manturumo sa kaban ng bayan sa mga opisyal ng gobyerno. Kaya ngayon, naririnig dito sa lansana ng Maynila ang panawagan ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino, Korte Suprema, ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Korte Suprema, ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Siyempre, sa gobyernong mapag-alipin at abusado, ito naman ang sigaw ng sambayanang Pilipino, bayan
Mga kababayan, magandang umaga po. Ako po si MJ Mondihar ng SMNA News. Nandito tayo ngayon sa Lagos Nilad, no? Itong grupo na ito na ating kinocover ay nananawagan sa taong bayan na irespeto ang desisyon ng Supreme Court kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mula po ito sila na nagmamarcha. Galing po sila kanina sa Liwasan Bonifacio hanggang nakarating po kami dito, tayo dito sa Lagos Nilad, at papunta ang marcha na ito sa Supreme Court para nga ipanawagan ang pagsuporta at ipagalang sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment case, pagbasura sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang manawagan ay sa Pilipino na kailanman dapat panahihiwala sa ating bayan ay magsisinag ng batas, hindi na mga gahaman sa poder at kakayahan. So ang grupo dito ay ang mga taga-Citizens Crime Watch. Nakita rin natin dito ang Duterte Youth. Duterte Youth Party List, no? Attorney Ferdinand Passion ng Citizens Crime Watch, atin po nakita dito. Sir, naka-live tayo sa SMNA News. Sir, ano ang pinaglalaban natin ngayong umaga? Ay pinaglalaban po natin yung pag-uupasala at pag-aalipusta sa ating Korte Suprema na ginampanan lamang ang kanyang constitutional duty sa pag-i-invalidate o pagpapawalang bisa ng impeachment complaint dahil talaga namang garapalan ang constitutional violation. Ang mali dyan ay ang House. Lousy sila. Nag-shortcut sila. They cut corners. Pagkatapos, ang sisisihin nila, Supreme Court, kaya sila tumpalpak. So pinaglalaban po namin, baka sabihin ng mga ibang tao ay walang sumusuporta sa rule of law. Kaya pinapakita po namin, marami po kaming sumusuporta sa rule of law. Sir, bakit mahalaga na igalang ang desisyon ng Supreme Court bilang abogado, sir? Sapagkat ang kapangyarihan po ng Supreme Court na siya ay maging final arbiter ng mga constitutional issues ay nasa Constitution mismo. Kung hindi mo kayang galangin ang pinakamataas na batas dito sa Pilipinas, paano mo gagalangin ang ibang batas? At nakakalungkot, mga mambabatas pa ang mga nangunguna sa pagsasabing dapat wag sundin ang Korte Suprema. Anong klaseng pag-iisip yan? Kahiya-hiya po tayo niyan. Sir, huli na lang, ano ang mensahe ng Citizens Crime Watch sa Supreme Court? Ang mensahe po namin sa aming mahal na mahistrado, huwag kayong matakot, nandito po kami. Hindi po namin kayo iiwanan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay nasa likuran nyo. At kung kayo po ay patuloy na alipustahin at hindi susundin ang inyong mga order, ang inyong mga resolusyon, ay maghahalo po ang balat sa tinalupan. Kami na po makipaglaban para sa inyo. Maraming salamat, sir. Yan po mga kababayan, si Attorney Ferdinand Pasio ng Citizens Crime Watch. At nandito na po kami ngayon, banda sa may National Museum. Papunta ito ng Padre Faura, dito po sa Maynila. Ang mga nag-attend dito, mga kababayan, ay mga ordinaryong Pilipino na nagbibigay ng suporta sa Supreme Court. Usapin natin itong isa sa mga nandito. Sir, ano ang participation ng Duterte Youth dito sa event? Naka-live tayo sa SMNA News. Alam nyo, ang Duterte Youth ay naging boses ng lampas 2 milyong Pilipino. Ibinoto ng mga OFWs at ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno para maging boses nila sa gobyerno. Kaya masabi natin dyan,
Nilalabas lang natin ang saloobin ng maraming Pilipino na dapat ang Korte Suprema iigalang. Saan kayo nakakita na nagkaisa lahat ng justices ng Supreme Court? Appointee man ni Aquino, appointee man ni Marcos, appointee man ni Duterte, lahat sila nagsama-sama ng boto na unconstitutional yung impeachment proceedings na yan. Ibig sabihin, hindi yan political na desisyon. It is upholding the rule of law. Kaya dapat katigan natin, suportahan natin. Dahil pag hindi tayo nagsuporta sa rule of law at sa batas, wala na mangyayari sa bansang ito. Masabi ko dyan, napakaraming lumalabag sa batas at ang final arbiter lamang kung ang isang bagay ay constitutional, unconstitutional ay Supreme Court. Kapag hindi natin sinuportahan yan, magkakaroon ng lawlessness sa bansang ito. Wala nang kakatigan dahil yung mismong saligang batas ayaw katigan ng ibang bumabanat. Thank you. Yan po ang pahayag ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Sabay-sabay tayong pagkasok,